Sa simula ng pelikula, isang dramatikong eksena ang bumungad kung saan isang estudyante ang nasagasaan ng sasakyan at namatay habang sinusubukang ibunyag ang mga madilim na sikreto ng isang prestihiyosong pribadong paaralan sa South Korea, ang Hierarchy High. Ang paaralang ito ay pugad ng mga elitista, kung saan ang mga estudyante ay dumadating sakay ng Rolls-Royce, Ferrari o Lamborghini. Ang bawat klase ay may maksimum na 20 estudyante lamang at may mga kursong itinuturo ng isa sa isa ng mga banyagang guro. Ang matrikula para sa mga espesyal na klase ay umabot sa 40 milyon won bawat sesyon, tunay na isang makinarya ng kita mula sa mga mayayaman. Gayunpaman, may patakaran ang paaralan na tumatanggap ng ilang natatanging estudyante mula sa ordinaryong pamilya at ang nasawi ay isa sa kanila. Di nagtagal matapos ang trahedya, isang bagong estudyante na nagngangalang Kang ang pumalit sa bakanting pwesto. Sa araw ng pasukan, napansin niya ang isang kakaibang bagay, isang grupo ng mga estudyante na may pulang kurbata na sumisimbolo ng kapangyarihan habang ang berdeng kurbata ay para sa mga mababaang katayuan. Sa mga nakapulang kurbata, si Kim Yong-jae ang pinakamataas ang posisyon dahil ang paaralan ay itinatag ng kanyang lolo sa tuhod. Dahil sa pagkakasala kay Yong-jae, ang dating estudyante ay nagkaroon ng aksidente. Ang mga nakaberdeng kurbata ay umiiwas kapag nakikita si Yong-jae. Sa kabila ng babala ng mga nakatatanda na iwasang makipag-away sa mga makapangyarihan, si Kang ay kusang lumapit at nagpakilala kay Yong-jae, ngunit tinanggap lamang ng malamig na tugon at panunuya mula sa mga alagad nito. Isang babaeng estudyante na nagngangalang Yoon-hera, na naakit sa tapang ni Kang, ay nagkaroon ng interes at inimbitahan siya sa isang party kinabukasan, isang event na eksklusibong inihanda para sa kanya. Sa kanyang libreng oras, si Kang ay kumikita bilang pianist sa mga mayayamang pamilya. Doon, napansin niya ang isang magandang babae, si Cheon, na nagmamadaling itinago ang kanyang isigaret nang tawagin ng kanyang ama. Pinagalitan siya ng ama dahil sa labis na maiksing damit at hinintay na magpalit ng mas disente, tulad ng kanyang ina. Nang tanungin ni Cheon kung aling ina, sinagot ng ama na ang asawa niya, ang hinintay na nagpalaki sa kanya, hindi ang nanganak. Sa masasakit na salita tungkol sa kanyang tunay na ina, napigilan ni Cheon ang galit. Hindi pa doon natapos, hinintay ng ama ang labi niya upang tanggalin ang lipstick, sinabing bulgar ito tulad ng kanyang ina. Tahimik na tiningnan ni Cheon ang papaalis na ama, pagkatapos ay galit na hinubad ang damit, itinapon ito, at sumandal sa balkonahe habang naninigarilyo. Si Kang, na matagal nang naghintay, ay nagkunwaring nagkataong makita siya at nagpakilala bilang part-time worker. Bagamat malamig ang tugon ni Cheon, inabot ni Kang ang kanyang kurbata upang ipampunas ng lipstick at handa pa siyang maghubad ng damit nang hilingin ito ni Cheon. Bagamat kakaiba, sinunod ito ni Kang, iniisip na ang magandang dalagang ito ay nagpapasaya sa kanya kahit anong utos. Tinanggap ni Cheon ang damit at tahimik na umalis. Dumiretso siya sa racetrack kung saan naghintay ang kanyang matalik na kaibigan, si Hera, nakakabalik lang mula Amerika. Inimbitahan ni Hera si Yong-jae, ang nobyo ni Cheon, sa lugar na iyon. Nang tanungin ni Yong-jae kung may naisabihin si Cheon, nanatili itong tahimik na nagdulot ng tensyon. Biglang hinamon ni Cheon si Yong-jae sa isang karera ng sasakyan kung saan ang matalo ay gagawa ng gusto ng manalo. Walang nakakaalam kung ano ang nasa isip niya, hinintay na lang ang resulta. Pinili ni Cheon ang pulang Ferrari habang si Yong-jae ang dilaw na Lamborghini. Nagsimula ang karera, nanguna si Cheon, ngunit mabilis na nahabol ni Yong-jae. Nang magkapantay sila, sa halip na bumagal, biglang binilisan ni Cheon at nanalo. Nang harapin siya ni Yong-jae, malamig niyang sinabi, maghiwalay na tayo, Yong-jae. Nagulat si Yong-jae sa biglaang pahayag at nagtanong ng dahilan, ngunit hindi sumagot si Cheon. Kinabukasan ng gabi, ipinadala ni Hera ang kanyang driver sakay ng Mercedes D-Class upang sunduin si Kang. Ang party ay mukhang para salubungin siya, ngunit sa totoo, plano ni Hera na ipahiya siya sa pamamagitan ng paglalagay ng droga sa kanyang inumin na nagdulot kay Kang ng mabilis na nakaramdam ng pagkahilo at matinding pagsusuka si Kang, naging katawa-tawa sa lahat. Pagkatapos maging malinaw ang isip dahil sa paghugas ng mukha ng malamig na tubig, sumali si Kang sa larong katotohanan o hamon na inayos ni Hera. Samantala si Kim Ian ay maingat na naghahanda sa kwarto na may sariwang bulaklak, umaasang mabawi si Chae, ngunit determinado na siyang makipaghiwalay at matigas na ayaw magbunyag ng dahilan na lalong nagpapainit sa sitwasyon. Nang umikot ang araw kay Kang, isang babae ang nagtanong kung may gusto siya sa mga naroon, tumanggi siyang sumagot at kailangang tanggapin ang hamon na halikan ang isang babae sa loob ng 3 minuto. Tumayo si Kang at tiningnan ang mga magagandang babaeng naroon. Ngunit wala sa kanila ang gusto niya, bigla siyang tumayo at naglakad patungo sa bahay, na nagpabighani sa lahat na sumunod, lumipat ang eksena sa naunang aksidente. Lumalabas na ang estudyanteng nasagasaan at namatay ay kapatid ni Kang. Dumating siya rito para maghiganti kay Kim Ian, biglang nagbago ang direksyon niya patungo kay Chae at idineklarang, ilalantad ko ang lahat ng ginawa ng hinintay na iyan sa'yo. Tiyak kong ilalabas ko ang katotohanan at sa harap ng mga mayayamang naroon. Hinintay niya si Chae na nagpagulat sa lahat. Ang mas nakakagulat ay hindi lamang tumanggi si Chae kundi mukhang nasiyahan pa sa pagsisiyasat. Natuklasan ni Kang na ang kanyang kapatid na si Kang In-han ay naaksidente dahil sa pagiging malapit kay Chae na.
Nagpaselos kay Kim Ian, ang paghalik niya kay Chae ay para sadyang guluhin si Kim Ian. Galit na galit si Kim Ian kay Kang at nag-utos sa kanyang mga tauhan na pilitin si Chanmin, ang leader ng grupong may berdeng kurbata, na nakasaksi sa kanilang mga taktika, kaya't nagmadaling sinabi na nagsimula na siyang magplano laban kay Kang. Narinig ito ni Kang na nakaupo sa tabi at hindi napigilang tumawa, sinabing, ang plano mo, inilalagay mo sa harap ko, paano yan? Talagang dapat kang bubugin. Narinig ko si Choi Jun Seok na sinabing huwag akong kausapin. Hindi mo ba narinig? Baliw na senior, kung gusto mong bugbugin, si Choi Jun Seok ang dapat mong bugbugin. Sa oras na iyon, pumasok si Chae. Itinulak ni Kang si Chanmin. Ayaw makipag-away sa harap niya, sinamantala ni Chanmin ang pagkakataon at sinuntok ang mukha ni Kang. Nang balak niyang magpatuloy, sakto namang pumasok si Professor Han Ji-soo at pinigilan. Hindi sinisiyasat ni Han Ji-soo ang pagsuntok ni Chanmin kay Kang at nang umalis si Chanmin, nagkunwari siyang walang nakita. Pagkatapos ng klase, hinabo ni Kang si Chae, humingi ng paumanhin sa sapilitang paghalik sa kanya noong gabi. Sinabi ni Chae na biro lang iyon at hindi kailangang alalahanin. Hiniram niya ang kanyang jacket noon kaya't itinuring niyang kabayaran. Pinayuhan niya siyang mag-drop out dahil nakasagasa na siya kay Kim Ian. Ang pag-drop out ang tanging paraan para makatakas. Sinabi ni Kang na siya ang bahala. Masaya siya noong gabing iyon dahil siya iyon, at dahil hindi siya itinulak ni Chae, talagang taos puso siya. Noong gabing iyon, nakatanggap si Chae ng mensahe, kasama ang isang video, tungkol sa kanya, nagbanta ang nagpadala na kung hindi siya kikilos. Ipapadala nila ang video sa kanyang ama, lumalabas na sa birthday party ni Lee Woo-jin, may nakakuha ng nakakapinsalang video tungkol sa kanya, pinatay ng kanyang ama ang kanyang ina, dahil sa isang bagay. Kung makikita niya ang videong ito, magiging malala ang resulta, hindi niya maiwasang manginig sa takot. Noong araw na iyon, habang inaayos ang kanyang mga gamit, nakita ni Kang na may nagbigay ng kakaibang gamot kay Kim Ian. Naalala niya ang kwento ng kanyang kapatid na ang alak niya ay nilagyan ng gamot ni Kim Ian at ng kanyang mga kasama. Pinaghihinalaan niyang iyon ang gamot na iyon. Hindi umiwas si Kim Ian kundi sinadya pang magsalita ng malakas. Hoy, bagong estudyante, hindi ko alam kung ano ang layunin mo, pero subukan mong gawin ang kaya mo. Lihim na lumapit si Kang kay Han Ji-soo, iniulat ang pag-iingat ni Kim Ian ng iligal na gamot, at hiniling na gamitin ang master key para buksan ang locker ni Kim Ian. Si Han Ji-soo ay isang empleyado lamang sa paaralan. Ayaw madamay sa ganitong bagay at makasagasa sa mayayaman, at dahil may relasyon siya kay Lee Woo-jin at maraming benepisyo mula rito, tumanggi siya, sa dahilan na hindi niya maaaring labagin. Privacy ng iba, hindi tumigil si Kang, alam niyang walang epekto ang reklamo, pero iba kung dadalhin ito sa media. Natakot si Han Ji-soo na lumaki ang issue, kaya pumayag siya. Ngunit nang kunin ang gamot sa locker, lumabas na sa next ito. Gamot para sa depresyon, sinabi niyang kung hindi naniniwala si Kang, dalhin ito para itest. Hinintay ni Chae si Hera sa kanyang pribadong apartment. Ikinuwento ang pananakot at hiniling na tulungan siyang hanapin ang nagpadala ng anonymous na mensahe. Isip si Hera at naalala ang gabi ng nakamamatay na aksidente. Ang gabi ng kaarawan ni Lee Woo-jin, tumawag siya sa isang misteryosong tao para alamin ang sitwasyon. Pagkatapos iwan ni Chae, si Kim Young-jae ay hindi pa rin makamove on. Madalas nag-iisang nanood ng mga matatamis na video nilang dalawa. Hindi matiis ni Hera ang makitang nahihirapan siya, kaya iminungkahi na maghanap ng bagong girlfriend, ang pinakamabilis na paraan para makalimutan si Chae. Bilang kaibigan ng dalawa, ayon sa panuntunan ng pamilya, hindi dapat lumabas ang mga bagay, kaya't napilitan siyang maging bagong kasintahan ni Kim Young-jae. Natila na antig, isang araw habang naglalakad sina Hera at Kim Young-jae. Nakita nila si Kang na may sakay na si Chae sa bisikleta, lalong nawala ng pag-asa si Kim Young-jae na makabalik kay Chae. Sa totoo, dinadala ni Kang si Chae para bumili ng gamot dahil naubos na ang kanyang isigarete. Hiniling niyang dalhin siya ni Kang, alam ng mga lalaking may mahigit 50 ex-girlfriend na dahilan lang ito ng mga babae para lumapit. Kung gusto lang bumili ng isigarete, kaya ni Kang itong bilhin, gusto lang ni Chae na maramdaman ang pagsakay sa likod ng bisikleta. Kahit madalas siyang sumakay ng Bentley, minsan gusto rin niyang magpalit ng lasa. Biglang umulan, kaya't naghanap sila ng silungan sa isang tindahan. Isang aso ang tumakbo patungo sa kanila, natuwa si Chae sa kanyang kakutian. Inalog ng aso ang sarili kaya nabasa si Chae, pero napatawa siya ng malakas, natulala si Kang at sinabing maganda ang kanyang ngiti. Unang beses niyang nakita ito, naging kuryoso siya. Maganda, matalino, mayaman, at may lahat, pero bakit bihira siyang ngumiti? Ikinuwento ni Chae na mula 3 taong gulang, itinuro ng kanyang ama na huwag basta-basta ngumiti o umiyak. Ang walang ingat ng ngiti ay pag-uusapan, ang maling oras ng pag-iyak ay magiging kahinaan. Hinintay nila ang pagtigil ng ulan. Ngunit naiinip na si Chae at tumakbo sa ulan. Hinabol siya ni Kang at isinuot ang kalahating basang jacket sa kanya. Tumakbo sila pabalik sa paaralan sa ulan. Pagdating doon, tumigil na ang ulan, nakita ni Chae na basang-basa si Kang. Kaya inanyayahan siyang magpunta sa kanyang apartment para patuyuin ang damit. Ang apartment na ito ay nagkakahalaga ng 1,000,000,001 sa isang taon, kumpleto sa gamit. Nanood sila ng DC, habang hinintay ang pagkatuyo ng damit. Inaantok si Kang at aksidenteng isinandal ang ulo sa balikat ni Chae noong gabing hinintay niya siya. Hindi siya nainis, narinig ni Kang ang bawat salita niya, nagkatinginan sila, naging mainit ang atmosfera.
dahan-dahang hinaplos ni Kang ang buhok ni Chai. Napansin niya ang pulseras sa kamay ni Kang. Napagtanto niyang ito ang alaala ni Kang Inhan, hindi nito napigilan ang kanilang paglapit. Ngunit bago sila magkaroon ng espesyal na sandali, biglang pumasok si Kim Yaung-jae kasama ang kanyang grupo. Sinira ang romantikong momento. Lumabas na si Han Ji-soo na madaldal habang nakikipag-date kay Lee Woo-jin, ay nakakita kay Chai na dinadala si Kang sa apartment. Ayon sa prinsipyo, ang mga opisyal lang ang may karapatang magsindi ng apoy, hindi ang mga ordinaryong tao. Kaya't ibinalita niya kay Lee Woo-jin na nagbalita naman kay Kim Yaung-jae, personal na dumating ang punong guro para mahuli sila. Hindi nila ginalaw si Chai, pero nagdesisyong magdaos ng disiplinang pagpupulong para kay Kang. Ang mga estudyanteng gustong makita si Kang na napahiya ay naglagay ng larawan ng libing at puting chrysanthemum sa kanyang mesa. Sa pagtingin sa larawan, naalala ni Kang ang kanyang kapatid. Ang mga anak ng mayayaman ay hindi pa rin nagsisisi. Lalo pang nagpasyahan si Kang na maghiganti para sa kanyang kapatid. Napukaw si Kim Yaung-jae at sumang-ayon sa plano ni Hera. At tulad ng nais ni Hera, naging bagong kasintahan niya ito. Naaalala pa rin ni Chai ang pulseras na suot ni Kang mula kay Kang Inhan. Lihim na nagsaliksik si Chai tungkol kay Kang, nagsimula ang opisyal na disiplinang pagpupulong. Ayon sa prinsipyo ng pananakot sa mahina, ang pamunuan ng paaralan, na pinamumunuan ng punong guro, ay nagkasundo na nadungisan ni Kang ang reputasyon at nagpagulo ng disiplina ng paaralan, kaya't napagdesisyon ng paalisin siya. Sa sandaling iyon, biglang pumasok si Chai sa silid ng pagpupulong, hindi siya kusang pumasok. Hiniling ko sa kanya na magdala ng gamit, saglit lang siya sa aking kwarto. Kung talagang gusto ninyong magpataw ng disiplina, ako ang parusahan. Hindi nangahas ang mga empleyado na galawin ang anak ng malaking boss, kaya't hinayaan ng punong guro na dalhin ni Chai si Kang pagkalabas. Nakasalubong nila sina Kim Yaung-jae at Hera na dumating para manood ng kaguluhan. Tinanong ni Kim Yaung-jae si Chai kung ano ang ginagawa niya. Sumagot siya na huwag nang galawin si Kang, hindi ito bigla ang desisyon o paggamit sa kanya. Gusto ko siya, sapat na ang paghihiganti mo. Tulad ng punong guro, wala ring magawa si Kim Yaung-jae, kundi panoorin silang magkahawak kamay na umalis. Hinila ni Chai si Kang sa damuhan, tinanong ni Kang kung bakit niya ito ginawa, tinitigan ni Chai ang pulseras niya. Iniisip si Kang Inhan, tinanong niya kung ano ang layunin ni Kang sa pagpunta rito. Alam ko na ang tungkol sa iyo. Sinisiyasat ni Chai ang background ni Kang, ngunit ipinakita ng record na wala siyang kapatid. Kaya't naghanap si Kang ng palusot na dahilan para itago ang kanyang pagkakakilanlan. Tungkol sa pulseras, sinabi niyang ito ay alaala na mayroon ang lahat ng performer sa bahay ni Chai, kaya't hindi na nagduda si Chai sa kanyang pagkakakilanlan pagkalabas. Nakita ni Kang ang isang Bentley na nakaparada sa gate, nang dahan-dahang bumaba ang bintana. Nakita niyang ito ang kanyang bagong nobyang reyna ng kagandahan. Nagulat siya kung bakit naroon si Chai. Sinabi nitong bilisan niya sa sasakyan. Tungkol sa pag-iyak o pagtawa sa Kyabgi o bisikleta, sa wakas ay may perpektong sagot. Ang pagtawa sa Bentley na may bisikleta sa loob. Pagkababa ng sasakyan, naging sentro ng atensyon si Kang. Hinawakan niya ang kamay ni Chai at kalmadong pumasok sa klase, naghiganti at naging sosyal na parasito. Tunay na dinala ni Kang ang paghihiganti sa bagong antas. Nakita sila ng punong guro, ngunit walang masabi. May problema ba? Wala po. Sa break, isang estudyanteng si Kim Sun-woo ang nagdala ng chocolate para kay Hera. Dating nakipagrelasyon ito kay Hera sa kaarawan ni Lee Woo-jin at hindi pa rin siya makalimutan, pero si Hera ay iniisip lamang si Kim Yaung-jae. Paano pa niya mapapansin ang mga pangalawang klaseng mayaman sa klase? Sadyang umupo si Hera kay Kim Yaung-jae. Bakit mo inagaw ang upuan ni Jeon? Iniisip ko ito para sa iyo. Kung upo ka kay Jeon ngayon, mahihiya siya at hindi makakapag-focus sa pag-aaral. Tunay na karapat-dapat bilang pinakamatalik na kaibigan sa Korea. Maingat ang bawat detalye ng plano. Sa oras na iyon, biglang nagdagdag ang staff ng isang upuan. Ang klaseng ito ay para lamang sa 4 na estudyante, ang AV sa mga SE. Tinanong ni Lee Woo-jin kung para saan ito. Pumasok si Chai kasama si Kang. Malinaw na ang sagot, sinarkastikong sinabi ni Hera, kay Kang na hindi ito lugar para sa kahit sino. Agad na sumagot si Chai na naayos na niya ang tuition at schedule. Kung hindi pa rin sila pumayag, magbubukas siya ng klase para kina Kang at siya lamang, mayaman siya. Sa ganitong punto, wala nang masasabi ang iba. Pagkatapos ng klase, agad na umalis si Chai. Alam ng mga nakasanayan ang pagsandal sa iba na kailangang mabilis na sumunod. Galit na bumuntong hininga si Kim Yaung-jae. Nagsimulang magmalaki si Hera. Ganito na sila kalantaran at kaya mo pa bang tiisin? Kailangan nating gumawa ng aksyon. Sabihin natin kay Chai na kami na. Nagkunwaring galit si Hera, pero gusto lang niyang gawing opisyal ang relasyon. Mula sa pagiging outcast sa paaralan, naging bituin si Kang, binabati siya ng lahat ng makakasalubong. Hinintay pa siya ni Chanmin sa isang liblib na lugar, lumuhod at humingi ng tawad, sinabing dahil sa magkaibang paninindigan kaya't naglaban sila. Hiniling niyang magmalaki si Kang at patawarin siya. Naunawaan ni Kang na lahat ito ay dahil kay Chai.
Hinamak ni Kang ang mga tulad ni Chanmin na sumusunod sa hangin. Umalis siyang walang salita. Pumunta siya sa locker room at nakakita ng papel sa loob ng locker. Nagbabala na mapanganib ang pagpapagalit kay Kim Young-jae. Namatay si Kang In-han dahil dito, habang nagbibihis, aksidenteng nahulog ni Kang ang papel. Napulot ito ni Kim Young-jae. Binasa niya ang laman, biglang naging tensyonado ang paligid. Nagkatinginan sila ng makahulugan sa ilang segundo. Sa huli, itinapon ni Kim Young-jae ang papel. Natapos ang pagbibihis ni Kang at sumali sa laro ng rugby. Dumaan si Chae at biglang tumigil. Nagkatinginan sila, walang emosyon ang mga mata ni Chae. Biglang dumating si Lee Woo-jin, sinira ang atmosfera. Tumayo si Chae at umalis, nakakainis, masyado siyang kalmado sa pagtingin sa akin. Nagsimula ang laro, nagpakitang gilas si Kim Young-jae, anak ng isang makapangyarihang pamilya, sa mundo ng mga elitista. Lahat ay nagtulungan para gawing bituin siya, sunod-sunod niyang na-score ang mga puntos, nagdulot ng tagumpay para sa koponan, masigasig na sinuportahan siya ni Hera sa buong laro. Pagkatapos ng laro, biglang lumapit si Kim Young-jae kay Hera, idineklarang mula sa pagiging reserba, opisyal na siyang napili. Nasiyahan si Hera, hindi alintana na nakaupo ang matalik niyang kaibigan na si Chae sa bleachers, pagkatapos ng laro. Excited pa ring nag-uusap si Hera tungkol kay Kim Young-jae, kasama ang mga kaibigan nang biglang dumating si Kim Sun-woo sa motorsiklo. Mukhang hindi masaya, sumakay ka, may gusto akong sabihin, sumakay si Hera. Dinala siya nito sa labas ng bayan, gusto mo si Young-jae, di ba? Ako. Ano, binabalaan kita. Kim Sun-woo, huwag kang lumampas sa hangganan. Kung hindi mo ako gusto, bakit mo ako hinintay noon? Masama ang pakiramdam ko, tunay kang babae, talagang tama ang pagtingin mo sa tao. Walang awang sinabi ni Hera. Sa oras na iyon, natagpuan siya ng butler gamit ang gift. Iniwan niya si Kim Sun-woo at sumama sa butler, lihim na. Sinusubaybayan ng punong guro ang mga galaw ng mga super Zacy na estudyante. Dinala niya ang datos sa bahay ni Kim Young-jae. Ang ina nitong si Iris Kim ang amo niya. Madalas niyang iniulat ang kalagayan ni Kim Young-jae sa kanya. Dati, sinisi ni Kim Young-jae ang ina sa hindi pag-aalaga sa kanya. Kaya't upang patahimikin ang anak, inutusan ni Iris Kim ang punong guro na magdaos ng parent-teacher meeting. Personal siyang dumalo upang ipakita ang pag-aalaga sa anak. Natuklasan ni Kang na si Tae Ho ang sumulat ng babala, ang parehong nagbabala kay Kang In-han, lihim niyang hinintay si Tae Ho. Hiniling na tulungan siyang makuha ang password ng locker ni Kim Young-jae mula sa maliit na elitistang pamilya. Mas madali para kay Tae Ho na makipag-ugnayan sa mga makapangyarihan. Pumayag siyang tumulong. Nang gabing iyon, nakatanggap ulit si Chae ng mensahe mula sa estranghero. Gusto mo bang patayin rin siya? Tinanong niya kung ano ang gusto ng estranghero. Sa sandaling iyon, kumatok ang kanyang nakababatang kapatid. Mabilis niyang itinago ang telepono. Sinabi ng kapatid na hinintay siya ng ama. Inihahanda ng ama ang parent-teacher meeting. Balak niyang makipag-ugnayan sa chairman ng North Construction Group. Kaya't nag-imbita ng maraming modelo sa bahay. Personal niyang pinili ang evening gown para kay Chae. Pinaalalahanan siyang alalahanin ang kanyang papel at gumanap ng maayos. Kinabukasan, hinintay ni Kang si Chae sa daan patungo sa paaralan. Inanyayahan siyang sumakay sa bisikleta papuntang paaralan, hinila niya ito sa gilid ng daan para bumili ng merienda. Pagkatapos ay itinabi. Naalala ni Chae ang sinabi ng ama kagabi, ipinaliwanag na kaya siya naging nobya ni Kang ay para protektahan siya. Sinabi niyang ang mga hinintay ni Kim Young-jae noon ay hindi nakapagtapos. Natakot siyang mangyari ito kay Kang kaya't gusto niyang protektahan siya. Kakaibang lohika, malinaw na kung mas magpapanggap silang magkasintahan. Mas mapanganib para kay Kang ang tanging paliwanag ay sinadya ng manunulat na pukawin ang emosyon ng manonood. Sa huli, iniwan ni Chae si Kang at sumakay sa Bentley para umalis. Kamakailan, masaya si Hera, magaan ang lakad, nalulunod sa ligaya ng pag-ibig. Nang biglang tumawag si Chae, bumagsak ang kanyang mood. Pero kailangang magpanggap na masiglang sumagot sa tawag. Nang magkita, si Chae ang unang nagsalita. Hindi ko dapat ginawa iyon, alam kong mali iyon, sinubukan ko ang lahat pero matigas ang ulo ni Young-jae pagkatapos naming maghiwalay. Nasaktan siya kaya hindi ko talaga maaring tanggihan. Natatakot akong kung tratuhin ko rin siya ng ganoon. Baka gumawa siya ng kalokohan. Paano kaya maging ganoon kawalang hiya ang isang tao mula pagkabata? Itinuro kay Chae na huwag magsalita ng masama tungkol sa iba, sinabi niya lang na hindi bagay ang kanilang katayuan. Walang magandang resulta iyon. Sa gabing parent-teacher meeting, naggagandahan si Chae habang nagtatrabaho bilang part-time pianist sa Bulwagan, ang ama ni Hera. Si Ines Yoon, isang pangalawang klaseng magnate, gustong suyuin ang ama ni Chae. Si Ines Dong, isa sa mga nangungunang magnate sa Korea. Hindi sapat ang antas ni Ines Yoon. Kaya't inutusan niya si Hera na ipakilala siya kay Ines Dong sa pamamagitan ni Chae. Kinamumuhian ni Chae ang paraan ng paggawa ni Hera, kaya tumanggi siya ng direkta. Nahiya si Hera. Hinabol siya sa banyo at tinanong kung bakit. Hindi naman mahirap iyon. Hindi mahirap, ayaw ko lang talaga. Galit na galit si Hera. Paglabas, nakita niyang nililigawan ni Kim Young-jae si Chae. Lalong nadagdagan ang galit niya kay Chae. Sa meeting, naging sentro ng atensyon ang ama ni Chae. Hinabol ng lahat. Habang sinusubukang suyuin ni AFC Yoon ang mga elitista pero hindi nagtagumpay, napahiya siya, nakaramdam ng kahihiyan si Hera, may nagsismis na perpektong magkapareha sina Kim Young-jae at Chae. Kung magpakasal sila, magiging kampiyon sa negosyong Korean, pero hinamak ng ama ni Chae ang pamilya Kim. Sinabing sila ay isang magnate na bumabagsak at hindi umuusad, lalong nainis si Hera. Sinubukan niyang umakyat sa mataas na sanga, pero sa mata ng mag-ama, wala silang halaga.
para maghiganti kay Chai. Biglang hinila ni Hera si Kang. Sinabing siya ang nobyo ni Chai, palaging binibigyang diin ng paaralan na mas mataas ang katayuan, mas malaki ang responsibilidad, at si Kang ang pinakamagandang patunay nito, isang scholar na ipinagmamalaki ng paaralan. Tinitigan ni Enwisdung si Chai ng malamig, ang iba ay nanonood ng pagkapahiya ni Enwisdung. Hinintay kung paano haharapin ng magnat na hinamak ang pamilya Kim si Kang, isang walang background o tagumpay. Sino ka ba para magmalaki rito? Pagkatapos bantaan si Kang, binantaan niya rin ang anak. Inilarawan si Kang bilang isang bagay, at siya ang may hawak ng latigo, ang tingin bago mamatay o tumakas. Napakastimulating at kamangha-mangha, ipinahiwatig niya kay Chai na kung patuloy na lalapit si Kang, mapapahamak ang buhay nito. Ang nakababatang kapatid na iba ang ina, si Daehyun, na hindi magkasundo kay Chai, sinamantala ang pagkakataon para mang-insulto. Tunay na anak ng babaeng iyon, parang may pagkakapareho ang mga mababang babae, isara mo ang bibig mo, bata. Wala ka pang karapatang magsalita rito, pagkatapos masaksihan ang baluktot at pervert na pag-iisip ng ama. Kinabukasan, hinintay ni Chai si Kang, pinayuhan siyang lumayo sa gulo, lalo na sa kanya, pero hindi natakot si Kang. Sa halip ay inihayag ang tunay niyang damdamin kay Chai, hindi niya alintana ang pagiging pamalit kay Kim Young-jae, isang mahirap na lalaki na hindi kayang suportahan ang sarili, kahit gaano kaseryoso ang mga pangako. Walang say sa ilang iyon, hindi mahalaga ang nararamdaman o iniisip ko, sa mundong ito, kailangan kong mabuhay hanggang sa makatayo ako sa sarili kong paa. Nakaligtas, hindi mo naiintindihan, ngayon, ituring mong hindi mo sinabi ang mga iyon, pagkatapos iwan si Kang. Nakatanggap siya ng video mula sa isang anonymous, nagpapakita ng pananakot kina Chanmin at mga kasama kay Kang In-han. Habang pinapanood ang video, naisip ni Kang na parang naroon siya, habang nag-enjoy ang mga mayayaman sa party. Ang kanyang kapatid ay isiniksik sa sulok ng isang grupo. Lubhang nasaktan ang katawan at isip, biglang dumating si Hera, sinabing parang asong sumusunod si Kang kay Chai, tulad ng ginawa ni Kang In-han noon, para maghiganti kay Chai. Sinabi niyang mali ang pag-aakusa kay Kim Young-jae. Si Chai ang tunay na pumatay kay Kang In-han. Sa klase, nakatanggap si Chai ng anonymous na mensahe kasama ang larawan niya habang nakikipag-date. Naisip niya na kung kumalat ang mga larawang ito online, hindi lang masisira ang reputasyon niya kundi ililibing siya ng buhay ng kanyang ama. Nasiraan siya ng loob at mabilis na tumakbo palabas ng klase. Hinabol siya ni Kang, tumayo rin si Kim Young-jae, pero hinila pabalik ni Hera. Itinaboy ni Kim Young-jae ang kanyang reserba at sumunod. Nahabol ni Kang si Chai at tinanong kung ano ang nangyari. Galit na galit si Kim Young-jae. Itinulak si Kang at binantaan. Dumating ang mga alipores niya. Balak bigyan ng leksyon si Kang, pero hindi natakot ang mga mata ni Kang, sa halip ay hinamon pa sila. Nagtaka si Kim Young-jae kung saan kumuha ng ganitong kumpiyansa ang loko. Inutusan niya si Lee Woo-jin na imbestigahan ang background ni Kang, si Enwisdung, upang maiwasan ang kahihiyan tulad noon. Ay inayos na makipagkita si Chai kay Chairman Park ng construction conglomerate at sa anak nitong si Park Chang-han, na nakita si Chai na maganda at matangkad, perpekto ang pagkakapareha ng kanilang pamilya, kaya't agad niyang ipinahayag ang damdamin, nagkasundo siya kay Enwisdung na ipapadala si Chai sa New York. Pagkatapos ng kolehiyo ay pakakasalan siya, parang dahon na lumulutang si Chai, kung saan itinuro ng ama ay doon siya pupunta. Pagkatapos kumain, naglakad siya kasama si Park Chang-han, nang muling dumating ang anonymous na mensahe. Ngayon ay larawan ng pregnancy test. Sigurado siyang si Kim Young-jae ang nakakaalam nito. Nang malantad ang kahihiyang ito ng estranghero, bigla siyang nakaramdam ng pagduduwal, sinira ng kanyang pagsusuka ang malaking plano ng alyansang pangnegosyo ni Enwisdung. Nahulog siya pabalik sa lupa. Kinabukasan, hindi siya pumunta sa klase. Nag-alala ang dalawang lalaki. Hinintay siya ni Kang sa gate ng bahay niya pero walang sasakyang lumabas. Ginamit ni Hera si Kim Sun-woo bilang sunod-sunurang aso. Nangako siyang makikipag-date ulit sa kanya para hingin na anyayahan ang nakababatang kapatid ni Chai. Ang kaaway ng kaaway ay kaibigan. Kinumbinsi niya si Jae-hyuk na labanan si Chai, pagkatapos makahanap ng alyado. Nag-ayos si Hera at nagpunta kay Kim Young-jae. Nakuha na ni Kim Young-jae ang impormasyon tungkol kay Kang mula kay Lee Woo-jin. Natuklasang kambal sila ni Kang In-han. Sa parehong oras, natagpuan ni Kang ang isa pang vilya ni Chai. Ikinulong siya roon ng ama pagkatapos ng iskandalo ng larawan. Mukha siyang pagod na pagod. Ipinakita ni Kang ang kanyang tapat na katangian. Sinabing hindi niya kayang makitang ganoon siya. Ano man ang kahirapan, sasamahan niya ito. Si Chai, na parang nalulunod. Kahit dayami ay hindi niya bibitawan. Unang beses niyang ibinahagi ang laman ng puso kay Kang. Inamin niyang siya ang dahilan ng pagkamatay ni Kang In-han at nakokonsensya. Hindi inasahan ni Kang na totoo ang sinabi ni Hera. Inihayag niya kay Chai na siya ang nakababatang kapatid ni Kang In-han. Paano mo siya napatay? Napatay, si Kim Hyung-seok, si Kang In-han, kapatid ko siya. Si Kang In-han na sinasabi mong napatay mo ay kuya ko. Aksidenteng natamaan ni Kang In-han ng bola si Kim Young-jae. Maliit na bagay lang ito pero galit na galit si Kim Young-jae. Hinubad niya ang maruming jersey, itinapon sa lupa, at umalis ng walang salita. Agad na intindihan ng mga alipores. Hinila si In-han at binugbog ng malupit. Mamamatay ka kung hindi ka susunod, hayop ka, itigil mo, hayop.
Loko, pagkatapos patumbahin si Chanmin, tumakas siya at naghanap ng taguan sa gusali ng paaralan. Sa parehong oras, hinintay ni Chae ang nakababatang kapatid na si Jae-hyuk sa sound room. Nakatanggap siya ng video mula kay Jae-hyuk. Nagpapakita ng date nila ni Kim Young-jae. Ginamit ni Jae-hyuk ang video para makapang-blackmail. Hiniling na sumulat siya ng deed of transfer ng ari-arian at ipanotaryo. Kung hindi, ipapakita niya ang video sa ama. Walang choice si Chae kundi pumayag. Pagkaalis ni Jae-hyuk, natakot at nagalit siya. Sa oras na iyon, si Kang In-han, na nagtatago, lumabas at lumapit sa kanya. Binigyan siya ng lollipop. Gusto mo, kapag malungkot, ang pagkain ng matamis ay magpapagaan ng loob. Bagamat basa siya ng ulan, gusto pa rin niyang magbigay ng payong sa iba. Puno pa rin siya ng sugat pero maliwanag ang ngiti niya tulad ng araw. Naantig si Chae sa kanyang sinseridad. Magkalayo silang nanood ng pelikula. Habang umuunlad ang pelikula, unti-unting lumalapit ang distansya sa pagitan nila, naging magkaibigan sila sa ganoong paraan. Gayunpaman, habang masayang nanonood, biglang bumukas ang ilaw, paglingon nila. Nakita nila si Kim Young-jae na kasama ang mga alipores, nakakatakot ang tingin sa kanila, magaling, Kang In-han, inutusan lang ni Kim Young-jae na bugbugin siya ng isang beses, pero gusto na niyang agawin ang nobya niya, niloko mo ako. Gusto ko lang malaman kung ano ang nangyari, lumapit si Kang kay Chae para maghiganti para sa kuya niya, pero ang mga matatanda ay hindi gumagawa ng multiple choice test. Gusto niyang maghiganti at makuha rin si Chae. Naghinala si Chae na may personality disorder si Kang. Mabilis siyang umiwas kay Kang, hinabol siya ni Kang. Sa oras na iyon, lumitaw si Kim Young-jae at sinuntok ang mukha ng tangang ito. Sa pamamagitan ng larawan mula kay Lee Woo-jin, nalaman niya ang relasyon ni Kang at Kang In-han. Sinabi niya kay Kang na maghiganti na lang siya. Naglaban sila, profesional na sinanay si Kim Young-jae sa martial arts. Kumpiyansa si Kang na hindi siya matatalo, itinapon siya ni Kim Young-jae sa hagdan. Buti na lang napigilan ni Chae kaya hindi na natuloy ang pananakit kay Kang. Maamo na niyakap ni Kim Young-jae si Chae. Humingi siya ng paumanhin sa pag-iwan sa kanya mag-isa. Nakatayo si Kang sa ulan. Pinanood ang lantaran nilang pagmamahalan, natigil ang paghihiganti niya at nakatanggap pa ng 100,000 pinsala, hindi niya inasahan na magpapatuloy ang pinsalang ito. Nalaman ng buong paaralan na siya ang kapatid ni Kang In-han. Ang punong guro ang unang humintay sa kanya. Gumamit ulit ng dahilan ng paglabag sa disiplina ng paaralan para paalisin siya. Kailangang pumili si Kang sa paglipat ng paaralan o pagtigil sa pag-aaral. Kumpiyansa pa rin siyang hindi pipili ng alinman. Sa kabutihang palad, may batayan ang kumpiyansa niya ngayon. Lihim niyang nirecord ang sinserong salita ng punong guro. Ang mga scholar ay mga outsider lang sa paaralan. Ang pag-alis ng isang outsider ay hindi malaking issue. Kung kaya niya, gawin niya. Natakot ang punong guro na malantad ito at masira ang imahe, kaya't pansamantala siyang tumahimik. Habang sinisiyasat ang background ni Kang, natuklasan ni Kim Young-jae na may koneksyon si Taeho kay Kang. Ayon sa prinsipyong pagmamahal sa bahay ay pagmamahal sa mga post nito. Ang mga suntok para kay Kang ay ibinuwas kay Taeho. Walang proteksyon ng pangunahing tauhan, hindi kinaya ni Taeho at pinutol ang relasyon kay Kang. Ang katangahan ni Kang ay lalong nagpasyahan kay Kim Young-jae na bawiin ang nawalang pag-ibig. Tinanong ni Lee Woo-jin kung ano ang plano niya kay Hera. Tungkol sa panuntunang hindi dapat lumabas ang mga bagay sa loob ng pamilya. Pareho ang iniisip ni na Kim Young-jae at Hera. Ang pagkakaiba ay gumamit si Hera ng paraan ng pagnanakaw para makuha si Kim Young-jae. Habang si Kim Young-jae ay ibinigay si Hera kay Lee Woo-jin, si Hera na walang kamalay. Malay, ipinagmalaki ang pagkatalo kay Chae, para inisin si Chae. Nag-organisa siya ng party. Sa labas ay para magpaalam kay Chae na pupunta sa Amerika, pero sa totoo ay para ipagdiwang ang pagkuha kay Kim Young-jae. Personal pa siyang pumunta sa bahay ni Chae para magbigay ng imbitasyon. Mayabang ang mukha, hindi na rin hinigpitan ni Ellis Dung ang kalayaan ni Chae. Pumayag siyang magpatuloy sa pag-aaral bago umalis ng bansa. Hinintay ni Chae si Kang, ikinuwento na sa gabi ng kaarawan ni Lee Woo-jin, nakita niya ang grupo na binubugbog si Kang In-han. Hindi kinaya ni In-han at tumakbo palabas. Sa pagtakas, nasagasaan siya ng kotse at namatay. Walang kinalaman si Kim Young-jae. Sisisihin lang ang sobrang pagkakalapit nila ni In-han, kaya't napilitan siya ng mga alipores ni Kim Young-jae. Nagulat si Kang sa lohika ni Chae. Napagtanto niyang ang diyosa sa puso niya ay isang prinsipyong walang aso. Sa oras na iyon, nagbigay pa si Chae ng sobrang kahilingan. Ang anonymous na nagpadala ng mensahe ay palaging bangungot niya. Hiniling niya kay Kang na hanapin ito bago siya umalis ng bansa. Kahit asong pangaso ay kailangang panatilihin ang dignidad. Mariing tumanggi si Kang, binantaan siya ni Chae. Hintayin mo, malalampasan ko ito. Kung bumagsak si Young-jae, babagsak din ako. Gusto kong protektahan si Young-jae. Ikaw, alam kong makasarili ito, pero sa paaralang ito, ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko, Kang. Orihinal na plano ni Kang na maghiganti para sa kuya niya, pero sinaksak siya ng kaaway. Gayunpaman, pumayag siya ng may galit. Sa araw na iyon, pag-uwi ni Hera, nakita niya ang grupo ng mga lalaking nakasuit na lumalabas. Naramdaman ni Hera na may masamang mangyayari pagpasok sa bahay. Napansin niyang may mga label ang mga gamit. Nalugi ang kanyang ama. Malapit na siyang mamuhay sa inuupahang bahay. Ang party para magpaalam kay Chae ay ginanap sa gabi bago siya umalis ng bansa. Plano sanang magmalaki ni Hera, pero sa kritikal na sandali, nalugi ang kanyang ama, kaya't simpleng damit lang ang isinuot niya sa party. Natuklasan ni Kang na ang anonymous na nagpadala ng mensahe ay kapwa estudyante sa paaralan.
Sadya siyang nagpadala ng tugon sa party at madaling natukoy na si Jungwon, ang anak ng punong guro, ang nagpapadala. Ginamit niya ang mga kamera sa buong paaralan para malaman ang mga sikreto ng mga anak ng mayayaman. Ano ang gusto mong malaman? Kung bakit ko iyon ipinadala sa iyo o bakit ko binantaan si Chai? Gusto ko lang malaman kung ano ang hawak mo. Iyon lang, naiinip na hinintay ni Hera si Kim Young-jae sa labas ng pinto. Kung hindi ito darating, hindi mangyayari ang plano ngayon sa oras na iyon. Nakatanggap siya ng balita na inaresto si Park Chang-han dahil sa hinalang paggamit ng droga. Biglang dumating ang isang Rolls Royce sa lugar ng party. Agad na nakakuha ng atensyon. Bumukas ang pinto. Bumaba si Kim Young-jae. Akmang lalapit si Hera nang marinig ang tunog ng high heels. Dahan-dahang bumaba si Chai mula sa sasakyan. Hinawakan ni Kim Young-jae ang kanyang kamay. Hindi na kailangang sabihin ang kahulugan nito. Sadyang ibinunyag ni Kim Young-jae si Park Chang-han para pigilan ang pag-alis ni Chai sa bansa. Kakaiba rin ang dahilan ng paghihiwalay ni Chai kay Kim Young-jae. Kapag kasama kita, nasisira ang iba. Hindi ko alam kung dahil ito sa iyo o sa akin. Kung ganito, magpapahirapan lang tayo. Natatakot akong masira rin ang iba. Kahit masira ang buong mundo, okay lang kay Chai. Gusto ko lang protektahan ka. Kahit impyerno o bangin, kahit sa dulo ng mundo, sasamahan kita. Kaya't nagpanggap si Chai na malamig, pero muling nahulog sa pag-ibig. Mula ngayon, bawal banggitin si Chai sa harap ko, lalo na ikaw, scholar. Maibibigay mo ba sa akin ang mga iyon? Lahat ng video na hawak mo, ibigay mo sa akin. Ang dating mayabang na mayamang babae ay kailangang sumakay ng taxi pauwi. Ang villa ay naging murang hotel. Ang Paris Mineral Water ay naging lumang water purifier. Ang limitadong edisyong bakal na palanggana sa bahay ay hindi na para sa dekorasyon, kundi para saluhin ang tumutulo. Tinitigan ni Hera ang murang damit na ibinigay ng ama. Naunawaan na tuluyang nalugi ang pamilya. Inakala niyang makakasandal siya sa top tier na mayaman, pero nabuhay muli ang dating pag-ibig nito. Magkasamang kumain, parang lahat ay may magandang wakas. Kahit si Kang ay nagpasya na mag-alsa kasama ang mga ordinaryong estudyante. Sa una, pinaghinalaan siyang gumagamit lang sa kanila, pero napatunayan ng kanyang makapangyarihang salita na gusto niya lang palayain ang kalayaan. Kung titigilan natin ngayon, paano ang hinaharap pagkatapos ng kolehiyo? Pagtanda, kailangan pa rin bang tiisin ito? Okay ba iyon? Hindi pa kayo sumubok na baguhin ang status ko? Subukan natin. Sa gabi, walang mapuntahan si Hera kundi isang liblib na bar. Nagkataong nakasalubong ang nakababatang kapatid ni Chai. Sinabi nitong hawak niya ang sikreto ng ate. Marahil sa mahalagang balitang ito, maibabalik ni Hera ang dating kaluwalhatian. Pero tiningnan lang niya ang video at inilabas ang kapatid sa bar. Sa tingin ko pareho lang tayo ng uri kaya't nagpakita ako ng kabutihan. Hindi mo maaaring gantihan ako ng sampal. Medyo matigas nga ako bilang babae, pero kung sasabihin mong pareho tayo ng basura, medyo agrabyado ako sa pag-alis. Naintindihan ni Hera na ang kanyang kaibigan ay laging dinadagdagan ng pananakot sa sensitibong video mula sa kapatid. Kinabukasan, maaga siyang pumunta sa paaralan, kahit hindi maganda ang trato niya kay Chai noon. Naisip ang masamang pagtrato ng kapatid na parang hayop sa ate. Nagpasya siyang ipagtanggol ang kaibigan. Kalmado si Chai sa pagsagot na tapos na ang mga bagay, pero nagpagalit ito kay Hera. Galit na hinintay ni Hera si Kim Young-jae. Naalala ang mga sandali nila sa villa. Sa tingin mo sino ang bumalik? Iyon ang villa ng pamilya ni Chai. Maliban sa iyo at sa kanya, isang tao lang ang naroon. Naintindihan ng lalaki na isang tao lang ang tumutugma sa kondisyon, kahit na siya ang magiging bayaw sa hinaharap. Sa oras na iyon, siya ay isang aso lang na kailangang disiplinahin. Bakit ka kumuha ng video? Habang nagpapahayag ng galit si Kim Young-jae, biglang dumating si Kang sa locker room. Sinabi ni Young-jae na huwag makialam, pero ang mga salita ni Kang ay nagpagulo sa kanya. Lumabas na hinintay ni Chai si Kang noon at nagbunyag ng sikreto. Ang paghihiwalay kay Young-jae ay hindi kusang loob kundi dahil buntis siya. Ang pagpunta sa Amerika ay para ayusin ito. Ngayong magkasama na ulit sila, naintindihan niyang ang pag-iwas ay hindi solusyon. Kung balak maghiganti ni Kang, mamamatay siya sa harap ni Young-jae. Paano mo ito itinago sa akin? Paano ko haharapin ang guilt ng pag-iwan sa iyo mag-isa? Paano ko mapapatawad ang sarili ko? Paulit-ulit na humingi ng paumanhin ang lalaki. Noon lang nalaman na niloko niya ang kasintahan, pero hindi niya alam na ang lahat ng inihayag ni Chai ay may malaking kapalit. Alam ni Chai na hindi siya naging mabuti sa kaibigan kamakailan, kaya't espesyal siyang bumisita kay Hera sa hotel. Sa oras na iyon, tumawag ang kanyang ama, malapit nang malugi ang conglomerate. Pero biglang nakatanggap ng tulong mula sa pamilya ni Chai. Ginamit niya ang kanyang pagbubuntis bilang kondisyon. Kung hindi tutulungan ng ama ang ama ni Hera, ilalantad niya ang kanyang iskandalo. Bilang kapalit, susundin ni Chai ang lahat ng utos ng ama. Pero hindi niya alam na matagal nang alam ng lalaking iyon ang tungkol dito. Dahil ang anak ng kandidato sa pagkapresidente sa hinaharap ay espesyal na nakipagkita sa kanyang ama, isang kondisyon lang ang hiniling nito. Kailangang umalis si Chai sa Korea at hindi na babalik sa huling bahagi. Isang liham ang ipinadala. Pakikalayaan mo ba? Kung hindi, ang balita tungkol sa pagbubuntis ng panganay na anak ng legal conglomerate habang nasa high school ay ipapakita sa balita. Ang babaeng tutor ng mga anak ng mayayaman ay hinintay siya sa gabi. Ang eksenang ito ay nakita ni Inhan. Hindi iyon totoo. Tawagan ko ang mga mag-aayos nito. Hindi pwede. Ujin, walang makakaalam nito, Inhan. Hindi mo ba tatawagan ang kapatid mo tungkol sa sikretong natuklasan? Maaaring magdulot ito ng
Walang lunas na sitwasyon, pinigilan siya ng babae sa tabi. Ang nangyari ay nagkataon lang, pero tumuloy ang sasakyan, nagpanik ang lalaki, tumakbo siya sa madilim na eskinita. Natakot ang babae na malantad ang iskandalo. Pero pinili niya ang kanyang sariling landas, hindi siya makapaniwala na nakapatay siya. Pero sa unang sandali, hindi niya piniling iligtas ang tao. Nagpe-play ang video sa telepono ng lalaki, naintindihan niyang nire-record ito ng kabilang panig. Ang tanging magagawa ay sirain ang lahat ng ebidensya tungkol sa kanya. Ang lalaki ay nasagasaan ng hindi kilalang sasakyan hanggang mamatay, parang ang mga nasa pinakababa ng lipunan ay hindi kailanman makakahintay sa paglantad ng katotohanan. Sa pamamagitan ng pagtutol ni Kang, nagsimula ang pagsisiyasat ng mga otoridad sa mga elitistang estudyante. Walang kinalaman sa pagkamatay ng batang lalaki noon, pero isang tao lang ang hindi naapektuhan. Nagparty ka ng kaarawan noon, di ba? Ikaw lang ang nakalusot ng maayos. Walang video ko na ikaw ang kasama. Simula pa lang ito, gusto kong makita kung ang mga gumawa ng mali ay mapaparusahan ng nararapat, kahit hindi kasali sa pagkamatay ni Kang. Alam ni Chai na ang pagbagsak nila ni Yang Jai at muling pagkakasama ay dahil sa proteksyon ng magkapatid na Kang. Naintindihan niyang ang mga anak ng mayayaman tulad nila ay laging nasa maling landas sa mga huling araw bago umalis. Dapat niyang tulungan ang lahat na bumalik sa katarungan, akala ng head teacher na may tatago ang relasyon, pero nakita ang lahat ng sensitibong video sa opisina ng punong guro. Seryosong nagsalita ang babae tungkol sa etika ng guro. Pagkatapos ay inihanda ang resignation letter para sa tahimik na guro. Ang pag-alis ng babae ay hindi nagdulot ng epekto sa anak. Pakiramdam ng kandidato sa pagkapresidente ay nakahinga ng maluwag sa kabilang banda para protektahan si Hera na lihim niyang minamahal. Hindi lang siya tahimik na nakipagtransaksyon sa ama ni Chai, kundi sinibak din ang guro na akala ay nakasampa na sa mataas na sanga noong gabing iyon sa sasakyang nagdulot ng aksidente. Aksidenteng natuklasan ni Woo Jin ang isang hindi pa nakitang recording pen. Dito na unawaan ang buong pangyayari. Alam niyang hindi maaaring maapektuhan ang eleksyon ng kanyang ama, pinili niyang ibigay ang pen kay Chai dahil sigurado siyang si Kang ang tatanggap nito. Sa gitna ng ingay ng sirena ng pulis, ang elite high school ay dumaan sa pinakamadilim na sandali. Dinala ang mga estudyante para imbestigahan. Hindi rin nakaligtas ang punong guro, ang ambisyosong head teacher. Sa huli, hindi nakamit ang malayang buhay kundi ang pilak na posas ng mga pulis. Ang hustisya ay maaaring magtagal pero hindi kailanman nawawala. Nagpa siya ang school board na sibakin ang punong guro. Nagsisi ang class president na hindi na unang ibinunyag ang mga iskandalo ng mga anak ng mayayaman, pero ngayon, makakalaya na ang kanyang ina sa putikan. Para sa kanya, ito ay pag-alis ng bigat. Natapos na ang lahat. Inamin ni Kim Yang Jae kay Kang na alam niyang hindi siya mapapatawad, pero gusto pa rin niyang mag-sorry. Nawala na ang kuya ko. Gaano man karaming sorry ang sabihin mo, hindi na siya babalik. Ipagpatuloy mo ang pamumuhay sa pagsisisi. Kim Yang Jae, hindi ko kailanman tatanggapin ang sorry mo. Ang kaso ng bullying sa paaralan ay sa wakas na ilantad ng mga otoridad. Sa pagkakataong ito, hindi piniling umiwas ni Yang Jae, kundi nagpa siya na tanggapin ang lahat ng kahihinatnan. Iyon ang huling pagkikita ni Chai at Kang, kahit hindi mababago ang paghihiwalay, pero kahit paano, nagkaroon sila ng pinakamasayang panahon na magkasama. Ang apat na elitistang estudyante sa paaralan, ngayon ay 3 na lang. Pero ang hindi nagbabago ay si Kang pa rin mag-isa. Pagkatapos ng paglilinis na ito sa elite high school, nakakuha ng bagong pagkakataon ang punong guro, pero si Chai ay hindi pumunta sa New York kundi sa isang liblib na institusyon. Dapat sana ay natapos na ang lahat dito. Pero noong araw na iyon, mas malalang pangyayari ang naganap sa paaralan. Hindi alam kung sinong estudyante ang nagdulot ng pagsabog sa klase. Nagulat si Yang Jae sa nakitang eksena. Pagkatapos, nakatanggap siya ng anonymous na mensahe. Malinaw na ang plano ng paghihiganti mula simula hanggang wakas ay hindi pa natatapos, at dito natapos ang unang season. Umaasa kaming makatanggap ng feedback mula sa lahat para mapabuti pa ang channel.